Nawawalang Overseas Workers Welfare Administration sa kumakalat na loan scam sa mga OFW na ginagamit ang pangalan ng ahensya. Pangako daw ng mga nambubudol hanggang 2 milyong pisong pautang sa bawat OFW. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Matyagang pumila ang OFW na si Eliza sa OWA Assistance Department kaninang umaga. Galing siya ng Saudi at umuwi ng Pilipinas para sana maipagamot ang iniindang sakit sa ulo. Bukod sa financial assistance sa makukuha sa OWA, naiengganyo rin siya sa kaliwat ka ng OFW loan program upang makapagsimulang muli. Gagamitin ko po sana ulit para makaalis po ulit, para tuloy-tuloy po yung pagpapaaral sa mga anak ko. Kailangan din po talaga nanghihiraman ng pera kasi may mga placement po na kailangan bayaran yung ibang agency. Pero di maiwasang matakot ni Eliza na baka maging biktima lang din siya ng budol sa mga balikbayan. Mahirap din pumasok sa ibang lending company po kasi baka mamaya po scam lang. Kalat na po yung scammer ngayon na kunyari magpapautang tapos doble yung tubo. Nauna nang nagbabala si OWA Administrator Arnel Ignacio kaugnay sa talamak na lending scam sa mga OFW. May ilang ginamit pa ang OFW Enterprise Development and Loan Program ng OWA para makahikayat ng bubudulin. Sabi ni Ignacio, lehitimo ang loan program pero direkta itong i-apply sa kanilang tanggapan. Kapag may bayad daw bago pa man makautang, magduda na agad. Never kaming hihingi ng kahit magkano para maiproseso ang kahit na ano. Walang manghihingi. Inilapit na rin ng OWA ang insidente sa NBI para magkaroon ng total crackdown laban sa mga scammer. Paulit-ulit naman ang paalala ng OWA na lahat ng tulong na kanilang ipinapaabot sa mga OFW ay kinakailangan lamang iproseso sa kani-kanilang mga tanggapan. Iwasan din umano ang pakikipagtransaksyon sa mga nagpapakilalang OWA employee, lalo na kung sa labas ng opisina. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.